Cynthia Villar sa mga tumulong kay Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang eleksyon. Ayon ito mismo sa Pangulo sa kanyang speech kagabi sa opening ng isang agriculture business. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jerry's TV Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video. Aling maliit Senator Cynthia Villar. Nakisawsaw na rin at pinagtanggol itong si Duterte at Sara Duterte. Di ba? Si Digong Duterte at Sara Duterte. So, lumabas kasi ngayon yung statement dahil tinanong nga siya ng media. At ito ang sabi niya guys, basahin lang natin ha. Siguro nagalit lang si President Duterte kasi binira ng binira si Sara. Siyempre, ang tatay, pag binira yung anak, nagiging defensive. I think it is a natural reaction ng isang tatay. Nagmamahal, aling maliit. Cynthia Villar. So, yun guys, di ba? Nakita na natin, di ba? Na itong si Cynthia Villar, sa hindi nakakaalam, number 1 na senador to nung ilang eleksyon. At nakita rin natin guys, at ito yung malapit sa pamilya Duterte. Natural lang yung pagtatanggol niya itong si Duterte at nakinabang sila. Di ba? Sa pamilya ni Duterte. Unang-una, nung naupos itong si Duterte, ay naging DPWH Secretary itong si Mark Villar na senador ngayon, di ba? So, siyempre, malaking pakinabang ng pamilya nila. At nung una pa, di ba, nagbigay ng pera yan si Manny Villar kay Duterte. Si Duterte pa nagkwento mismo, di ba? Nagkita daw sila sa Shangri-La yata yun, sa Shangri-La Hotel dito sa may Shaw Boulevard, guys. Ang sabi niya, nakita sila ni Villar at tapos dahil nga nung tumatakbo na siya, siguro lumalakas na tunugan nila, binigyan siya ng pera, sabi niya, di ba? At ang sabi daw ni Villar, pag tumakbo ka, ito yung perang gagamitin mo, parang ganun. Ngayon, pag hindi ka tumakbo, sa'yo na yan, parang ganun. Si ano nagkwento niyan, si Digong, mamaya hanapin ko yung video, just in case i-upload natin dito, guys. Ngayon, ginagawa kasi natin yung vlog, hindi ko pa mahanap Try ko siyang mahanap pero si Digong mismo nagsabi niyan. So natural itong si Aling Cynthia Villar kakampi, di ba? Yun lang bambasihan niya na binira-binira yung anak niya itong si Sara. Sino ba mas maraming bira, di ba? Hindi ba itong sila Duterte, di ba? Binastos, nilait, sinasabing drug addict, bangag, at kung ano-ano pa ang sinabi ng mga pamilya Duterte. So ito kasi si Cynthia Villar guys, ano na to tapos na yung term niya ngayong 2025. Pero balita natin, mukhang tatakbo yung anak niya. Kasi nung Holy Week, baka hindi nyo lang napansin o kung napansin nyo man, di ba? May mga malaking picture sa billboard. Sa mga, nakita ko sa papuntang Balintawak Yung anak niya si Camila Villar. Di ba sabi, ingat sa biyahe. Tsaka si Bongo, nakita ko yun So, ibig sabihin, may intensyon itong si Villar kaya kumampi kay Duterte siyempre para sa boto siguro ng kanyang anak, di ba? So nakita rin natin itong si Villar pag mga talagang pinakinabangan niya at malapit sa kanya, wala nang usapin ng bayan. Kung ano yung napakinabangan niya, yun ang sinasabi niya. Hindi ba kay Kibuloy, di ba? Nung tinatanong siya kung buboto ba siya pabor na wag arrest ilabas yung warrant of arrest kay Kibuloy, di ba guys? Anong sabi niya? Kaibigan ko yan mabait siya sa pamilya namin sabi niya, di ba? Di ba? So, iniisip niya yung ginawa ni Kibuloy sa kanyang pamilya, pero hindi niya iniisip yung mga biktima na ni Pastor Kibuloy na sinasabi nga inabuso nga niya yung di umano yung kanyang mga member. Diba? So, dito lilitaw talaga yung pamilya Villar na to. Talagang, dahil pamilya sila ng dynasty, di ba? Yung anak niya, senador, tapos nakapwesto sila dyan sa Las Piñas na kanilang
na kanilang teritoryo. So, pagdating sa usapin ng bayan, doon sila kumakampi, guys. Doon sila kumakampi kung saan sila nakinabang. Kitang-kita naman yan yung salita nila, yung dinidepensa niya si, ano, di ba? Si Kibuloy, di ba, guys? Na, at bukod doon, hindi rin sila umaattend, di ba? Ng hearing kahit member din sila ng committee nitong si Senator Risa Ontiveros. Kaya nga dito nakikita natin guys, sa 2025 ingat po tayo sa mga pamilyang sa mga pamilyang nakikinabang lang, di ba? Pinakikinabangan lang, sila lang yung mga pinagtatanggol, hindi talaga yung interest ng bayan, kundi self-interest lang. Kaya ngayon pa lang magsuri na tayo, di ba guys? Kailangan nating makita yung tunay na nagsiservisyo sa bayan, hindi sa mga kanilang kaibigan na napakinabangan nila, lalo na during election. Di ba? So, kayo guys, anong masasabi nyo dito dahil nakikita na natin, di ba? Sorry, nalaglag guys. Nalaglag. No, nalaglag. So nakikita na natin dito guys kasi malapit na ang 2025 election. Lumilinya na. At dito natin makikita na kung sino yung papanig sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., na ating presidente, o kila Digong, sa ngayon ay bumuo na sila ng mga slot nila, di ba? Nandiyan na si re-electionist Bongo, Tolentino, Bato, di ba? At sinama na itong si Ipe, Philip Salvador, at si Willie, alam din natin, kasama na rin yan. So, 5 na sila. At malamang itong si Amy Marcos, Duterte ito, alam naman natin, nagsalita sa, di ba, na ano man mangyari, sa Duterte siya. So, yun ang nasa 6 na sila na bumubuo. Sino kaya ang kalaban nila at sino ang papanig, di ba, kay BBM administration sa kanilang slot. Di ba? Sa usapin ng election sa 2025. So, kaya na sabi ko guys, ingat po tayo, magsuri po tayo, huwag sa politiko, kundi para sa ating bayan. Di ba? Dahil hanggat nandyan yung mga dynasty na mga self-interest lang ang kanilang iniisip, pagka nagkakaproblema yung mga taong tumulong sa kanila, kagaya ni Kibuloy, di ba? O ngayon, at si Duterte naman, itong si Villar, ay talagang sa kanila pumapanig. Di ba? So, magsuri po talaga tayo. Kaya ngayon pa lang kailangan na nating malaman kung sino yung karapat-dapat na iboto. Huwag na po tayong magpapabudol muli. Di ba? Nasa tingin natin dati, di ba, mga mahirap sila. Pero pag naupo na, wala na. Madidismaya ka na sa kanilang mga kinikilos, mga desisyon pagdating sa national issue. So, alright guys, hanggang dito na lamang po. Kaya guys, anong masasabi nyo? Malaya kayong mag-comment. Hanggang dito lamang po. Abangan nyo ang susunod kong vlog. Thank you very much. Cynthia Villar sa mga tumulong kay Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang eleksyon. Ayon nito mismo sa Pangulo. Sa kanyang speech kagabi sa opening ng isang agriculture business, muling nanindigan ng presidente na wala siyang malaking pera. Binalikan pa nga ni Duterte ang presidential debates noong 2016 elections kung saan wala raw siyang advertisement kada break. Dito na niya nabanggit ang senadora na tumulong sa kanya noong panahon ng kampanya. Even during the presidential debates, kung far and wide, there was this intermission. Nakita mo ako wala akong advertisement support. Wala ang pera eh. Buti talagang tumulong si Ma'am Cynthia. Tumulong niya ako. Well, I have to admit it. Para sa iba pang